Totoo bang pwedeng mangyari na ang isang fungi ay magkaroon ng kakayahan kontrolin ang isip ng tao? Isipin natin, sa isang malayong hinaharap, ang Pilipinas ay nakaranas ng isang kakaibang pangyayari. Ang biglaang paglabas ng isang bagong uri ng Cordyceps fungus na naging sanhi ng napakabilis na pagkalat ng isang mapanganib na pandemya. Ayos ah. Ang Cordyceps, na natuklasan sa malalim na kagubatan, sa simula ay inilarawang bilang isang natatanging uri ng halamang ugat na kilala sa kanyang mga gamit sa tradisyonal na gamot. Gayunpaman, isang bagong strain ng Cordyceps ang biglang lumitaw na may nakamamatay na kakayahan na kontrolin ang sistema ng utak ng kanilang mga biktima. Ang mga tao na nahawa ng bagong strain ng Cordyceps ay unti-unting binabago ng fungus, kung saan ito ay nagiging bahagi ng kanilang sistema sa pamamagitan ng mga spores, na umaatake sa kanilang utak. Ang mga nawawala sa kontrol na individual ay nagiging mga infected, na nagiging mapanganib sa kanilang kapaligiran habang naglalakbay upang maghanap ng iba pang mga biktima upang makahawa. Sa simula, ang pamahalaan at mga siyentipiko ay nagpilit na pigilan ang pagkalat ng pandemya. Subalit, dahil sa bilis ng pagkalat ng Cordyceps at ang pagkakaroon ng mga hindi mapigil ang kaso ng pagkahawa, naging mahirap na kontrolin ang sitwasyon. Sa paglipas ng panahon, ang mga lungsod at mga komunidad ay napalibutan ng mga halaman at tinubuan ng mga fungus, at ang mga tao ay napilitang lumikas at humanap ng mga lugar para makaligtas. Ang mga natitirang survivors ay nagsagawa ng mga pagsisikap upang makahanap ng lunas o solusyon sa problema ng Cordyceps, habang nagsusumikap silang manatiling buhay. Ang pagsakop ng Cordyceps sa mga tao, gaya ng nakita sa The Last of Us, ay isang konsepto ng fiction na nagtatampok ng isang matinding pandemya na dulot ng fungus na nagmumula sa realidad ng Cordyceps fungus. Bagaman ang Cordyceps ay totoong uri ng fungus na kadalasang namumuhay sa mga insekto at iba pang organismo sa kalikasan, ang ideya ng Cordyceps na nakakaapekto sa mga tao ay purong kathang-isip lamang. Ang Cordyceps ay may espesyalisadong mekanismo para sa bawat uri ng biktima nito. Ang Cordyceps na nakakaapekto sa insekto katulad ng langgam ay nagpaparami sa loob ng katawan ng kanilang biktima at sa huli ay namamayani sa utak nito, na nagpapadala ng mga signal upang ang insect ay magpatuloy sa pag-akyat sa taas ng puno upang magparami. Gayunpaman, ang mga mekanismo ng Cordyceps na ito ay hindi eksaktong tugma sa mga biological makeup ng tao. Ang sistema ng utak at pangangatawan ng tao ay mas komplikado kaysa sa mga hayop o insekto, at hindi ganap na nasasakop ng mga uri ng fungi tulad ng Cordyceps. Kahit na may mga uri ng fungi na maaaring makaapekto sa mga tao, na pwedeng magdulot ng sakit, hindi nito kayang direktang kontrolin ang ating utak. Kaya swerte natin, dahil ang mga kondisyon sa loob ng katawan ng tao, tulad ng temperatura at pH level, ay hindi angkop para makasurvive ang Cordyceps fungus. Ayos ah. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, please like and subscribe. Thank you.